인상 넘치는 제12군단 총대가 군단장 고인철 중장의 인솔하에 기세당당인 나가를 드리고. Paano kaya nagkakaroon ng maraming medalya ang mga North Korean generals kahit wala namang nagaganap na digmaan sa loob ng mahigit 60 years? Maraming tao ang nagtatanong kung paano ito nangyayari. Ngunit bakit kaya ganito ang kanilang sistema? Kaya naman sa video na ito ay pag-uusapan natin kung bakit nga ba sobrang dami ng mga medalya na natatanggap ng mga general ng North Korea gayong wala namang digmaan na nagaganap. Kaya naman simulan na natin. Number 1. Historical roots of North Korea's military decorations. Ang mga military decorations ng North Korea ay may mahabang kasaysayan na bahagi ng kanilang kultura at pamahalaan. Nagsimula ito noong 1948 kasabay ng pagkakatatag ng Democratic People's Republic of Korea o DPRK sa pamumuno ni Kim Il-sung. Ang mga dekorasyong ito ay ibinibigay upang kilalanin ang katapangan ng mga sundalo at opisyal at ginagamit din upang palakasin ang suporta sa mga political ideology ng bansa, lalo na ang juche o paniniwala sa sariling kakayahan. Ang mga simula ng mga dekorasyong ito ay maaaring masundan sa panahon ng paglaban ng mga communist guerrilla laban sa mga Japanese noong panahon ng pananakop ng Japan. Si Kim Il-sung bilang isang leader ng guerrilla ay nagkaroon ng malaking impluwensya sa pagtataguyod ng mga tradisyon at parangal sa militar ng bansa. Nagsimula silang magbigay ng mga medalya upang kilalanin ng mga taong tumulong sa pagtatatag ng kanilang bagong bansa at sistema. Isa sa mga unang dekorasyon ay ang Order of the National Flag na ipinagkaloob noong 1948, ang taon ng pagkakatatag ng North Korea. Ibinibigay ito sa mga individual na may malaking ambag sa pagtatanggol ng bayan o sa pagtatatag ng sosyalismo. Ipinapakita ng parangal na ito ang pagpapahalaga ng Estado sa mga taong tumutulong sa kanilang pamahalaan at bansa. Samantala, sa paglipas ng panahon marami pang iba't ibang uri ng decorations ang ipinakilala. Ang pinakamataas na parangal ay ang Hero of the DPRK na ibinibigay sa mga sundalo o sibilyan na nagpakita ng pambihirang katapangan at sakripisyo para sa bansa. Maraming sundalo na nakipaglaban sa Korean War noong 1950 hanggang 1953 ang nabigyan ng mga ganitong parangal. Ang mga gantimpala ay hindi lamang personal na pagkilala kundi isa ring paraan ng pamahalaan upang ipakita ang kanilang pagpapahalaga sa kabayanihan at pagsunod sa pamahalaan. Gayun din, malaki rin ang naging impluwensya ng Soviet Union sa sistema ng mga military decorations ng North Korea, lalo na noong panahon ng Cold War. Ang disenyo ng ilang mga medalya ay kahawig ng mga decorations mula sa Soviet Union na nagpapakita ng malapit na relasyon ng dalawang bansa noon. Number 2. Soviet Union's influence on North Korea's award system. Ang impluwensya ng Soviet Union sa sistema ng parangal ng North Korea ay nagsimula matapos ang World War II. Ang Soviet Union ay isa sa mga pangunahing taga-suporta ng pagtatatag ng North Korea noong 1945 matapos hatiin ng Korea. Hindi lang sa politika at ekonomiya sila tumulong, kundi pati na rin sa militar at kultura, kabilang na ang pagbibigay ng mga parangal. Ginagamit ng North Korea ang sistema ng mga parangal para hikayatin ang katapatan at kasipagan ng kanilang mga mamamayan. Sa pamamagitan ng mga medalya at titulo ay kinikilala ng pamahalaan ang mga taong may malaking ambag sa iba't ibang larangan gaya ng militar, industriya, edukasyon at sining. Ang sistemang ito ay base sa sistema ng Soviet Union, kung saan ang mga taong naglingkod sa bansa ay binibigyan ng mga gantimpala bilang pagkilala. Isa sa mga unang halimbawa ng ganitong impluwensya ay ang pagtatatag ng Order of Kim Il-sung noong 1972. Ipinangalan ito kay Kim Il-sung, ang unang leader ng North Korea, at katulad ito ng Order of Lenin ng Soviet Union na ibinibigay sa mga may mahalagang serbisyo sa estado. Mayroon ding mga parangal tulad ng Hero of the Republic at Hero of Labor na nagpapakita ng pagpapahalaga sa mga taong nagsilbi ng tapat at nagsikap para sa bansa. Dagdag pa rito, malaki ang papel ng mga parangal sa pagpapatatag ng pamumuno ni Kim Il-sung at ng kanyang pamilya. Ang mga ito ay hindi lang simpleng pagkilala sa husay, kundi paraan din para siguruhin ang katapatan ng mga tao sa gobyerno. Gayun din, ang mga parangal na ito ay nakaugat din sa ideology ng North Korea na tinatawag na juche na nangangahulugang pagsasarili o pagtitiwala sa sariling kakayahan. Ang mga parangal ay naging simbolo ng pagsunod sa ideolohiyang ito at tanda ng pakikilahok sa mga layunin ng pamahalaan. Kahit bumagsak na ang Soviet Union noong 1991, ay patuloy pa rin ginagamit ng North Korea ang sistemang ito ng pagbibigay ng parangal.
Pinapakita nito kung gaano kalalim ang impluwensya ng Soviet Union sa kultura at kasaysayan ng Hilagang Korea. Number 3. Kim Il-sung's military experiences in the USSR. Si Kim Il-sung, ang naging unang leader ng North Korea, ay may mahalagang karanasan sa militar habang siya ay nasa Soviet Union. Bago siya pumunta roon ay bahagi siya ng guerrilla movement na lumalaban sa mga Japanese na sumakop sa Korea noong panahong iyon. Noong huling bahagi ng 1930s, si Kim at ang kanyang mga kasama ay nagtago sa mga kabundukan ng Manchuria, ilagang silangang bahagi ng China, dahil sa lakas ng puwersa ng mga Japanese. Dahil hindi nila kayang talunin ang mga Japanese, ay napilitan silang magtungo sa USSR noong 1940 upang humingi ng tulong. Sa USSR ay naging opisyal si Kim Il-sung ng Red Army, ang hukbo ng mga Soviet. Dito siya sumailalim sa pagsasanay sa pakikidigma, lalo na sa paggamit ng mga taktika sa guerrilla warfare. Habang naninirahan sa USSR ay nakabuo siya ng malalim na ugnayan sa mga leader ng Soviet, partikular kay Joseph Stalin. Sa panahong ito ay natutunan ni Kim Il-sung ang mga prinsipyo ng pamumuno at ang mga ideya ng komunismo na ginamit niya kalaunan bilang gabay sa pamumuno sa North Korea. Bukod sa pagsasanay, isa rin sa mga naging gawain ni Kim Il-sung sa USSR ay ang pag-oorganisa ng mga Korean soldiers na naroroon. Layunin nilang palakasin ang puwersa laban sa mga Japanese at ipaglaban ang kalayaan ng Korea. At noong ikalawang digmaang pandaigdig ay sumali si Kim Il-sung at ang Red Army sa laban kontra sa mga Japanese. Sa mga huling bahagi ng digmaan noong 1945 ay natalo ang mga Japanese at naging malaya ang Korea mula sa kanilang pananakop. Ang mga karanasan ni Kim Il-sung sa USSR ay nagbigay sa kanya ng mahalagang kaalaman sa pakikidigma at nagbigay rin ng pagkakataon na makabuo ng matibay na ugnayan sa mga leader ng Soviet. Dahil sa ugnayang ito, siya ang pinili ng USSR na mamuno sa North Korea matapos ang digmaan. Noong 1948 ay itinatag ang North Korea at si Kim Il-sung ang naging unang pinuno nito. Ang mga natutunan ni Kim mula sa Red Army ay kanyang ginamit sa pagbubuo ng militar ng North Korea na tinawag na Korean People's Army o KPA. Ipinatupad niya ang mga taktikang natutunan mula sa mga Soviet at ito ang naging gabay ng militar ng North Korea sa mga sumunod na dekada. Number 4. Establishment of North Korea's award system after the Korean War. Matapos ang Korean War, ang North Korea ay nagtatag ng isang sistema ng pagbibigay ng parangal upang kilalanin ang mga mamamayan na nag-ambag sa pagtataguyod ng bansa. Ang sistemang ito ay ginawa upang pasalamatan at palakasin ang loob ng mga tao, lalo na ang mga sundalo at manggagawa na nagtatrabaho para sa ikabubuti ng bansa. Ang pangunahing layunin nito ay ang pagsuporta at pagpapalakas ng loyalty o katapatan ng mga mamamayan sa pamahalaan, lalo na kay Kim Il-sung, ang leader ng North Korea noong panahong iyon. Ang mga parangal ay ibinibigay sa mga taong nagpakita ng husay sa iba't ibang larangan tulad ng agrikultura, industriya, science at militar. Karaniwang gantimpala ang medals at certificate at minsan ay kasama pa ang iba pang materials na bagay tulad ng pera. Ang mga sundalo, lalo na iyong mga nagpakita ng katapangan sa labanan, ay kadalasang binibigyan ng espesyal na parangal bilang pagkilala sa kanilang serbisyo sa pagtatanggol ng bansa. Ang mga gantimpala na ito ay hindi lamang basta pagkilala sa mga nagawa ng mga mamamayan. Ginagamit din ito ng pamahalaan upang itaguyod ang ideolohiya ng Juche, ang prinsipyo ng North Korea na itinatag ni Kim Il-sung. Ang mga taong sumusunod at nagpapakita ng pagsuporta sa ideyang ito ay binibigyan ng parangal upang magsilbing halimbawa sa iba. Sa kabuuan, ang sistema ng parangal sa North Korea ay mahalaga sa pagpapatatag ng kontrol ng gobyerno sa lipunan. Ginagamit ito bilang instrumento upang bigyan ng inspirasyon ng mga mamamayan na maging tapat, masipag at makabayan. Ang pagbibigay ng parangal ay nagiging simbolo ng pagkilala ng Estado sa mga kontribusyon ng bawat isa at tumutulong sa pagpapalakas ng nationalism at pagkakaisa sa ilalim ng pamumuno ni Kim Il-sung at ng kanyang pamilya. Number 5. Integration of civilian achievements into the military-focused awards. Sa North Korea ay mahalaga ang pagbibigay ng parangal, lalo na sa militar. Sa ilalim ng mga leaders na sina Kim Il-sung at Kim Jong-il, ang mga sundalo ay binibigyan ng mataas na pagpapahalaga dahil sa ideology nila na tinatawag na Juche, na nakatuon sa pagiging malaya at matatag bilang isang bansa. Dahil dito, ang mga parangal para sa militar ay naging simbolo ng katapangan at karangalan. Subalit habang lumilipas ang panahon, ay napansin ng gobyerno na ang mga civilians
o karaniwang mamamayan ay may mahalagang kontribusyon din sa pag-unlad ng bansa. Bagamat ang militar ang pangunahing binibigyan ng pansin, ay kinikilala rin ang mga kontribusyon ng mga sibilyan sa mga proyekto gaya ng pagtatayo ng mga dam, planta ng kuryente at iba pang mga infrastructure. Ang mga proyektong ito, kahit hindi direktang bahagi ng militar, ay nakikita na mahalaga para sa national defense. Gayun din naman, ang pagbibigay ng parangal sa mga sibilyan ay nagpapakita rin ng pagkakaisa sa North Korea. Para sa gobyerno, bawat mamamayan, sibilyan man o sundalo ay may mahalagang papel sa pagprotekta at pagpapanatili ng kalayaan ng bansa. Kinikilala ang mga nagawa ng mga scientists, engineers at mga manggagawa sa larangan ng science, technology at iba pang mga proyekto dahil sa kanilang ambag sa pagpapalakas ng depensa ng bansa. At noong 2012, sa ilalim ng pamumuno ni Kim Jong-un ay mas pinalawak pa ang pagbibigay ng parangal sa mga sibilyan na nagtagumpay sa technology, economy at infrastructure. Halimbawa, ang mga engineers na tumutulong sa pagbuo ng mga nuclear weapons at ballistic missiles ay ginagawaran ng mga parangal na dati ay para lamang sa mga sundalo. Ipinapakita nito na kahit mga sibilyan ay may malaking bahagi sa depensa ng bansa. Kaugnay pa nito, ang mga ganitong parangal ay nagpapaabot ng mensahe na hindi lamang ang mga sundalo ang mahalaga sa North Korea, kundi pati na rin ang mga karaniwang mamamayan. Ang bawat isa ay may responsibilidad sa pagpapanatili ng kaligtasan at kalayaan ng bansa. Ipinapakita nito na lahat ng mamamayan, sundalo man o sibilyan, ay nagsama-sama para mapalakas ang bansa at protektahan ang kanilang kasarinlan. Number 6. Military First Policy in North Korea. Ang Military First Policy o Songun ay isang patakaran na ipinatupad sa North Korea noong 1990s sa pamumuno ni Kim Jong-il. Sa ilalim ng patakarang ito, ang militar ay binibigyan ng pinakaimportanteng prioridad sa pamahalaan, economy at sa buong bansa. Naniniwala si Kim Jong-il na ang pagkakaroon ng malakas na militar ang susi sa kaligtasan at katatagan ng North Korea, lalo na laban sa mga external threats. Samantala, ang Songun ay ipinakilala sa panahon ng krisis sa North Korea matapos bumagsak ang Soviet Union na pangunahing kaalyado at taga-suporta ng kanilang ekonomiya. Dahil dito ay humina ang ekonomiya ng bansa at nagkaroon ng matinding gutom noong 1990s. Upang mapanatili ang kontrol at kapangyarihan ng regime, ay ginawa ni Kim Jong-il na priority ang pagpapalakas ng militar. Ang militar ay naging sentro ng lahat ng desisyon ng gobyerno at binigyan ng malaking suporta kasabay ng pagsasantabi sa ibang sektor ng lipunan tulad ng edukasyon at kalusugan. Sa ilalim ng Songun, ang militar ay hindi lamang tagapagtanggol ng bansa, kundi may malaking papel din sa ekonomiya. Ang mga sundalo ay tumutulong sa mga proyekto ng pamahalaan tulad ng pagtatayo ng mga tulay, kalsada at mga gusali, pati na rin sa pagsasaka at sa mga factory. Ginamit din ng gobyerno ang mga sundalo para sa mga gawaing ito dahil sa kakulangan ng resources at upang makatipid sa pondo. Sa ganitong paraan ay hindi lamang pinapanatili ng militar ang seguridad ng bansa, kundi tumutulong din sila sa pagpapatakbo ng ekonomiya. Sa Songun, ang mga opisyal ng militar ay nagkaroon ng malaking kapangyarihan sa gobyerno. Ang mga desisyon ng bansa ay madalas na binabatay sa interes ng militar at sila rin ang unang binibigyan ng mga privilege at pondo. Ang ganitong sistema ay ginawa upang masiguradong ang militar ay laging handa sa anumang banta mula sa ibang bansa, partikular na mula sa United States at South Korea. Madalas ipakita ng gobyerno ang lakas ng kanilang militar sa mga parade at pagpapakita ng mga bagong armas, kabilang ang mga nuclear weapons. Number 7. Role of medals in North Korea's military and civilian life. Sa North Korea, ang mga medals ay may malaking kahalagahan sa buhay ng mga sundalo at mga karaniwang mamamayan. Sa mga sundalo, ang medal ay ibinibigay bilang gantimpala para sa kanilang katapangan at serbisyo sa bansa. Kapag matagumpay sila sa mga misyon o laban, ay binibigyan sila ng medalya bilang pagkilala sa kanilang kontribusyon. Ang pagkakaroon ng maraming medalya ay tanda ng mataas na respeto at pagkilala sa lipunan. Ito rin ay nagiging simbolo ng kanilang katapatan sa bansa at sa kanilang pamumuno. Samantala, hindi lamang sa militar ginagamit ang mga medalya, kundi pati na rin sa mga sibilyan. Ang mga mamamayan na nagtatrabaho sa iba't ibang larangan tulad ng agriculture, industriya o edukasyon ay maaaring makatanggap ng mga medalya.
Ipinapakita nito ang kanilang mahalagang ambag sa pag-unlad ng ekonomiya at sa suporta sa pamahalaan. Ang mga taong tumatanggap ng medals ay karaniwang tinitingala sa kanilang komunidad at itinuturing na mga role model. Sa mga ceremonies kung saan ibinibigay ang mga medalya ay may espesyal na paggalang at parangal na ibinibigay sa mga tatanggap sa harap ng publiko. Dagdag pa rito, ang mga medals sa North Korea ay hindi lamang tanda ng tagumpay, kundi pagkilala rin mula sa pamahalaan. Ang mga taong may medalya ay ipinapakita bilang mabubuting halimbawa na dapat sundan ng iba. Sa ganitong paraan ay nagiging instrumento ang mga medalya upang hikayatin ang mga tao na magtrabaho ng mas mabuti at sumunod sa mga patakaran ng pamahalaan. Subalit may mga nagsasabi rin na ang sistema ng mga medalya ay ginagamit upang kontrolin ang mga tao. Sa pagbibigay ng gantimpala ay nakukuha ng pamahalaan ang suporta at katapatan ng mga mamamayan. Ang mga medals ay nagsisilbing paraan upang mapanatili ang disiplina at pagsunod ng mga tao sa mga alituntunin ng gobyerno. Number 8. Medals awarded for labor and infrastructure contributions. Ang mga medals na ibinibigay para sa kontribusyon sa labor at infrastructure ay isang paraan ng pagpapahalaga sa mga taong may mahalagang ambag sa mga proyektong nagdadala ng kaunlaran. Karaniwan ang mga medals ay ibinibigay sa mga individual na tumulong sa paggawa ng mga kalsada, tulay, gusali at iba pang mahalagang infrastructure na ginagamit ng mga tao sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Samantala, ang pangunahing layunin ng mga medals na ito ay bigyan ng pagkilala ang sipag, tiyaga at galing ng mga manggagawa. Hindi lamang ito para sa kanilang personal na karangalan, kundi nagpapakita rin ito ng pagpapahalaga sa kanilang ambag sa pagpapalago ng ekonomiya at pagpapabuti ng public services. Ang mga gantimpalang ito ay nagsisilbing inspirasyon para sa iba na ipagpatuloy ang kanilang mabuting gawain, lalo na sa mga larangan ng engineering, technology at construction. Gayun din naman ay may iba't ibang uri ng medals na ibinibigay depende sa uri ng kanilang nagawa. Una, ang labor medal ay para sa mga manggagawang nagpakita ng sipag at kahusayan sa kanilang trabaho. Kadalasan ay ibinibigay ito sa mga nagtatrabaho sa agriculture, factory at iba pang mga labor sectors. Pangalawa, ang infrastructure medal ay ibinibigay sa mga tao na nag-ambag sa pagtatayo ng mga mahahalagang proyekto tulad ng kalsada, tulay, hospital at paaralan. Ang mga proyektong ito ay nagbibigay din ng direktang tulong sa komunidad. Pangatlo, ang Medal for Innovation ay ipinagkakaloob sa mga taong nagpakilala ng mga bagong ideas o technologies na nagpapahusay sa proseso ng paggawa at infrastructure. Ngunit bago maibigay ang mga medals ay dumadaan muna sa pagsusuri ang mga nominated. Sinusuri ang kanilang mga naging ambag at kung gaano kalaki ang epekto ng kanilang trabaho sa kanilang lugar o bansa. Kapag napili na ang karapat-dapat ay ibinibigay ang medal sa isang formal ceremony na kadalasan ay pinapangunahan ng mga opisyal ng pamahalaan o ng organisasyon na namamahala sa recognition. Kasama rin sa mga proyekto na binibigyan ng parangal ay ang pagtatayo ng dam, irrigation, pagpapalawak ng kuryente sa mga liblib na lugar at mga infrastructure sa mga lungsod. Number 9. Social cohesion through the award system. Ang pagkakaisa sa isang komunidad ay mahalaga para sa maayos na pamumuhay at pagkakaunawaan ng mga tao. Isa sa mga epektibong paraan upang mapatibay ang pagkakaisang ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng parangal o award system. Sa sistemang ito ay kinikilala ang mga taong may magandang nagawa para sa kapakanan ng iba, kung kaya't binibigyan sila ng pagkilala bilang inspirasyon sa lahat. Samantala, kapag may natatanggap na parangal ang isang tao, ay ipinapakita nito na pinahahalagahan ng komunidad ang kanilang mga ginawa. Dahil dito ay mas nahihikayat silang ipagpatuloy ang kanilang mabuting gawain. Ang gantimpala ay maaaring simpleng certificate, medals o kahit isang pasasalamat sa harap ng mga tao. Hindi rin kailangan na magastos o magarbo ang gantimpala. Ang mahalaga ay ang pagpapahalaga na ipinapakita nito. Kaugnay nito, ang award system ay may malaking epekto sa pagkakaisa ng komunidad dahil pinapakita nito na ang bawat mabuting gawa ay may halaga. Kapag ang mga tao ay nakakakita ng mga halimbawa ng mabubuting gawa na kinikilala, ay mas naiengganyo silang makiisa at tumulong. Ito ay nagdudulot ng mas matibay na samahan, mas bukas na ugnayan, at mas malalim na pagkakaisa sa mga miyembro ng komunidad. Ang pagkilala ay nagiging daan din upang ang bawat isa ay magkaroon ng respeto at tiwala sa isa't isa na mahalaga sa pagbuo ng maayos na samahan.
Bukod pa dito, ang ganitong sistema ng pagbibigay parangal ay nagbibigay din ng inspirasyon hindi lamang sa mga tumanggap ng gantimpala kundi pati na rin sa buong komunidad. Kapag alam ng mga tao na ang kanilang mabuting gawain ay maaaring kilalanin at ipagmalaki, ay mas nagiging masipag at masigasig silang maglingkod at magbigay ng tulong. Nagdudulot din naman ito ng mas maganda at mas positibong ugnayan sa buong komunidad. Sa kabila nito, ang award system ay isang mabisang paraan upang palakasin ang pagkakaisa sa isang komunidad.